mapunta na tayo dun sa ating topic ng bonggang-bongga, syempre. Yes. Kung kabog nga ba or ligwak ang mga kandidatang ito na pag-uusapan namin? Kung kabog, bakit? Kung ligwak, ano ang kulang? Ganon. This is regarding what? Kung nasa top 5 pa sila o kabog para maging winner? Kabog yung ano lang, mananalo ng corona talaga. Hindi, mananalo ng corona talaga. Okay, sige. Pag ligwak, for MUPH, for MUPH. Yes, for MUPH. Kung ligwak, kung anong kulang. Ganon. Okay. Start tayo ng nakakaloka na sobrang sikat, sobrang amazing, Alexi May Brooks. My God, siya kaagad? Yes. Kabog or ligwak? Ay, kabog yan talaga. Why? She has everything. Especially now, Miss Universe is looking for a showgirl. Yun na ngayon eh. Yung advocacy, parang hindi na naging importante eh. But it's still nice that the girl has advocacy, which is athletics. Si Alexi Brown, she was a shocker, no? I've heard her name before, but I haven't seen her. So when she competed, oh my God, talagang pasabog siya, kung pasabog. Yeah. She went very well for the swimsuit competition. Of course, her body is good because she's an athlete. The gown was beautiful. Talagang it was a surprising gown. Parang best national costume na nga rin yung gown. Kung pwede, kung anong country pwedeng i-represent them, maybe from Africa or something. And she has the winning attitude. And oh my God, yes, the communication skills. Take note. She might be Black American ng kanyang dad, pero hindi siya dito lumaki. Lumaki siya sa barrio. Pero my God, ang accent, oh my God, Amerikano. Yung pala, she learned it from the sister of a friend coming from Australia, I think, based on what she told in the interview. At doon yan ako, akala ko, she grew up in the States, then she went to the grandmother, probably. So, oh my God, I was shocked. Hindi pala. Talagang Ilongga, walang duda. She is a complete package. Wala na akong masasabi. Ito ang concern ko, as I always say. Yeah. For example, versus one girl. Let's take, for example, Atisa versus Alexi. Alexi is a complete package. Atisa has one advantage, which is the face value. Hopefully, sa MUPH, if they will be the last two, if Atisa definitely outperform Alexi, hands down, she should be the winner. Ang problema ko, paano kung, which always happens in some pageants, Alexi outperforms Atisa, but Atisa will win. Dun tayo nagkakagalo, di ba? Sometimes, like what happened to Miss Earth kay Iliana and the winner, Albania? Yes, Albania. Yeah. So, for me, alam mo yan, I was rooting for the Philippines, not because she's the Philippines. Ako, I root for anybody who deserves the crown. So, parang ganun ang baka maging scenario. Performers. Kasi, halimbawa kung nag-perform si Alexi, then Atisa, kung na-outperform ni Alexis si Atisa, siguro may basis ang Miss Universe organization kung bakit if ever man ipanalo nila si Atisa, how about dun sa personality? Pero, pwede rin. But knowing the girl, I think she's mabait naman. But, so that will be chaotic. It's like what happened to the one from Bohol, si Amelinx. Diba? Pauline Amelinx. Ang daming fans. She's a complete package, but somebody always wins. She doesn't win the crown. For 3 times, never siya nanalo talaga. 3 winners ang... Pero kaya niya yung top 5. Sino? Alexi? Pauline Amelinx. Lagi siya nasa top 5 eh. O diba? Kaya bonggang-bongga. Yun ang possible na mangyari kay Alexi. Tumalo lang siya ng top 5. Pero ang sa akin naman, sana naman, for the first time, magpadala tayo ng Black Barbie. If she deserves to win, huwag naman siyang isang tabi. Tapos, kasi as I've said one time, never tayong nagpadala ng
African or American African beauty or really black. Dark skin, nagpapadala tayo. Pero we have never sent a black Barbie. And this is our only chance. Nakuha mo? Yeah. After this, kailan pa naman lalabas sa isang ganyan? I don't know when. So, we will see kung anong madi-decide nila. Yun. That's for her. Ako, I'm sold out that I want her to win as the MUPH. But marami pa namang factors ang i-consider. Yes, syempre naman. Complete package talaga siya. Kompleto talaga. Wala na akong masabi. I was amazed. Ayun. Coming from the pageant cafe. She's a complete package. Yun. Ayan. Sa mga natin na to, sa mga nabanggit natin sa 10, sino talaga, sino may tukuyo sa'yo dito? May tukuyo sa... Yes. Yung hindi mapasok yung yung hindi mapasok pero masasaktan ka talaga ng bonggang-bongga. Ano? Hindi papasok at masasaktan ako? Si Alexi talaga masasaktan ako pag hindi pumasok. Si Alexi, no? Yung merong kasi sabi ko masasaktan ako. Ano sasaktan ako pag si Alexi? Hindi lang ako, baka akatin sila ng tao sa stage. Oo, masasaktan din ako pag hindi nakapasok si Alexi. Ako din, ganun yung feeling ko. Yeah. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya, yung performance niya ngayon, ilaban mo sa kanila on the finals night, baka aabot ka agad ng top 5 sa Alexi, yung performance pa lang na yun. Hindi pa ano yun. Huwag lang sana siya kabahan, relax lang, sana wag siyang kabahan. Hindi naman siya kakabahan, athlete yan eh. Sana yan sa mga tension, stress. Oo, sa mga ganyan mga bagay na malapit na yung finals, mga ganun. Sana yan. And sana na-practice niya na yung sarili sana niya. She has the same styling team kasi alam nila yung tamang-tamang pagpapaganda. Pagpapaganda para sa kanya. So sana she maintains that team because that the team knows yung paano ilabas yung kanyang mga assets. That gown was spectacular for her. Yes, amazing. Oh my God, talaga naman. Hindi mo akalain nga galing siyang Iloilo. Kasi pang international na dapat yun, di ba? Actually, yan. So, parang lumalaban na siya sa abroad with that kind of a gown. Sino kayo gumawa nun? I don't know. Hindi ako sure kung sino yung Comment down below na lang kayo dyan kung sino yung designer at saka gumawa. Di ba? Si Rian ba yun? Sino ba yun? Hindi. Leo Almodal? Si Leo Almodal. I don't know if he designed that one. Maybe, hindi natin alam. Pero hindi kasi ako nakatutok doon sa designer, nakatutok ako doon sa performance ng bonggang-bongga. Oo, hands down. Yeah. If kung talagang walang skin color discrimination, talagang palaban yan. Siya talaga yan. As I always say, kung nagbabalak silang lumaban ng isang Black Barbie in the future, ibigay na nila ngayon. Parang awa yun. Kasi wala na kasi wala yan eh. Parang katrayo na yan. Minsan na lang lumabas. Ibigay nyo na. Diba? Ibigay nyo na. Kasi after that, wala na eh. After that, wala na. Iba na yung representative ng Iloilo kasi meron silang pageant. Hindi na sila makaka-appoint. Hindi na tayo makakahanap ng ganyang Black Barbie. Yeah. Ayun. Kasi sana pag yan ang nilaban mo talagang yung alam mong ilalaban mo rin yung sarili mo. Yung mga mangingilabot sila. Ano yung papadala ng Pilipinas? Kakaiba. Every time nagpapadala tayo, kakaiba, di ba? Hindi pa ulit. Yeah, which is very iba-ibang variety ka mo. Yeah, kumbaga nagpadala yung Pilipinas. Merong Pumbay, may kung ano-ano pinapadala. That is very nice actually in a way. It shows a lot of variety. Yun. Kaya, ang saya lang ng feeling. Actually, so, ngayon pa lang parang parang masakit sa ulo. Diba?
Buti naisip mo pa bang ano lang, nagko-comment-comment lang ako, hindi pa ako full-fledged vlogger kasi oh my God, sasakit ang ulo ko. Kailangan ko ng oo nga, na Tylenol. pag-research mo, pag ini-research mo ka sa kanila, nakakaloka, ano ba? Lalo na kanina may prediction ako, ano ba? Paano ko sila ipi-place nang hindi ako nagkakaroon ng bias? Kaya Ganon. nga. Saka pwede ba Nakakaloka. mag-cut off na? Ah! Meron na naman atang lalabas sa 3. Tama na, ano ba? Diyos ko, ano ba gusto? Ang nakakalungkot lang, we only have 1 crown. Sana ginawa pa rin yung katulad dati na yung runner-ups will be given a crown sa labas na lang, sa kanto-kanto. O ikaw ang ano, Char. Yes. O ikaw ano gusto? Ganon. Lalo na ngayon, Pero I wala think tayong marami na magagawa. ata sila. Oo nga, biro mo 1 crown lang. Sana like Bilibining Pilipinas lang para walang tapon. It's so sad.